Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. When we talk about bougainvillea, ang unang pumapasok sa ating isip ay yung ganda niya sa bakuran lalong-lalo na pag blooming season. Pero aside sa maganda ito, masarap din ito. Masarap gawing refreshment lalo na sa panahon ng tag-init or summer. Kaya naman for today's episode, ang ating topic ay kung paano tayo gagawa ng refreshment ngayong mainit ang panahon gamit ang Bougainvillea Brax. Kaya naman tara, samahan mo akong gumawa ng Bougainvillea Honey Calamansi Juice na for sure magugustuhan nyo ngayong summer. Paano ba natin ito gagawin? Here with me ay yung bougainvillea flowers na freshly harvested sa bakuran, and yung variety nito ay si Rainbow Flame. And I have a video nitong Rainbow Flame na sobrang hitik ngayon sa flowers, kaya siya yung naisipan kong gamitin sa paggawa ng bougainvillea juice. Watch yung video na yon guys. And aside sa ito ay madaming flowers ngayon si Rainbow Flame, kaya ko din siya napili dahil yung kulay niya na fuchsia na matingkad, kaya maganda siyang gawing juice. And aside sa matingkad at madaming flowers, si Rainbow Flame din ang abot kamay kasi hindi siya ganun katangkad, though nakatanim na siya sa lupa. Ito yung kagandahan ng bougainvillea na kahit na nakatanim na directly sa lupa, mababa pa rin dahil regular yung training. And right now, after nitong maglagas, yung flowers nito ay kailangan siyang itrim agad-agad. Mga ilang stems din yung pinutol ko para madami-dami din yung makukuha ko na flowers. So, ang gagawin ko lang is yung bracts ay isa-isahin at tatanggalin yung flowers. Guys pala, para hindi kayo malito, yung petals ng bougainvillea ay tinatawag na bracts, while yung gitna na elongated na tatlo, ayun naman yung flowers. Clear tayo dyan? So, isa-isahin lang natin tanggalin yung flowers sa gitna, and kung tatanungin nyo kung bakit tinatanggal, hindi ko alam. And based sa napanood ko, tinanggal niya, pero I think pwede din naman na hindi. This part ng pagtatanggal ng flowers ay medyo matrabaho, pero carry lang naman kasi parang naghihimay lang ng gulay ng peg. Parang nagtatanggal ka lang ng pollens ng katuray na flowers. Siguro mga 1 cup din ng bougainvillea brax ang nakuha ko from this bunch, which is okay na kasi ako lang naman ang magkukonsume ito. And after nating maghimay-himay, syempre ito ay ating huhugasan ng mabuti yung mga brax kasi for sure sagana yan sa alikabok. And since dry season ngayon, 100% yan na madaming alikabok na nakakabit sa brax. Kaya ang gagawin ko, madaming beses ko itong huhugasan para maiwasan na din na makontaminate yung juice na gagawin natin. At bago tayo magpatuloy and gumagawa tayo ng bougainvillea juice, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you're happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea juice. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Yung next step na gagawin natin after nating hugasan ng mabuti yung mga brax ay pwede na nating pakuluan ang mga ito. So yung ratio ng water and brax, ang gagawin ko is 3:1. So 3 cups of water and 1 cup of bougainvillea brax. So pwede na din naman natin gawin yung 2:1, pero this time itong 3:1 na lang muna ang gagawin ko. So aantayin lang natin na kumulo yung water with the bougainvillea brax at hanggang makuha natin yung kulay ng mga brax. And mapapansin naman natin na okay na once mag-fade na yung color ng mga brax.
Yung process na ito ay para ka lang gumagawa ng tea na pinapakuluan. So ganun lang siya kadali. And while kumukulo, wala naman akong naamoy na pungent smell yung Brax. Tapos pala, may ibang edible flowers din na pwedeng gawing tea, like yung gumamela or hibiscus, yung rose petals din, and yung butterfly pea flower. Ito yung bluish na color na bulaklak. And after mapakuluan at mahango yung mga Brax, iset aside muna natin hanggang lumamig ito, saka natin siya i-prepare sa next step. But pwede nyo din gawing hot tea, but sa tindi ng init ngayon, hindi recommended, but you can still try if preferred nyo na mainit. And if lumamig na yung bougainvillea extract, ready na nating i-prepare yung gagawin nating bougainvillea juice. I decided na sa labas gagawa ng juice dahil lesser yung init kesa sa loob ng bahay at para mas feel yung ambience pag nasa garden area. Here with me are the materials and ingredients needed sa ating bougainvillea juice. Siyempre, andyan ang ating glass pitchel para mas kita yung ganda ng kulay ng bougainvillea juice natin. And kita niya naman, di ba? Parang strawberry juice lang ang kulay. Andyan din ang ating calamansi para mas refreshing and mas maging okay ang lasa. You can also use lemon and lime as substitute sa calamansi if hindi available sa area nyo. Cheaper lang kasi ang calamansi, but in terms of availability, meron naman both sa amin, but yung calamansi ang meron sa ref. And I will be using 10 pieces ng calamansi for design and juicing na ihalo sa bougainvillea extract. Masarap naman ang calamansi since rich siya sa vitamin C. At para naman sa pampalasa at pampatamis, gagamit ako ng pure honey. Hindi ako gagamit ng sugar, pero if wala naman kayong honey, you can still use naman yung sugar. And since may available namang honey sa bahay, why not gamitin na lang ito? Actually, last year ko pa ito nabili and last year ko pa sana itatry itong gumawa ng bougainvillea juice, pero hindi ko lang siya maharap. Kaya now is the right time kasi sobrang init ng panahon at para masulit na din yung blooming season ng bougainvillea ngayon. So yung sweetness na gusto nyo ay nakatipende na lang sa inyo. Kaya hindi ko na siya sinukat kung ilang spoons ba ang nilagay ko. Tapos halu-haluin nyo na lang until mag-blend yung juice at honey. And nagdagdag pa pala ako dito ng calamansi at honey para makuha ko yung preferred na lasa or taste. At syempre, hindi mawawala yung yellow. Sa sobrang init ng panahon ngayon, ang sarap ng malalamig na mga inumin. Mas madaming yellow or mas malamig ay mas masarap kasi nakaka-refresh talaga siya at nakakabawas ng init. And after makuha yung tamang asim at tamis, pwede na nating isalin ito sa baso na madaming yelo na may kasamang sliced calamansi. And style lang ito guys, kahit wala naman yon ay pwedeng pwede. At namitas na din ako ng bougainvillea flower at nilagay ko na din ito sa baso para maganda din yung design. Kaya ayun, wala, sobrang ganda na niya at pwede na natin siyang i-try. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy,
and we'll see you in my next videos. Bye-bye! Sa taste test naman, so far sa lasa, lasang honey and calamansi. But sa bougainvillea, wala namang distinct taste or wala namang kakaibang lasa pero refreshing siya. And masarap kasi malamig at masarap yung calamansi juice na may kasamang honey. So ayun lang guys, thank you so much for watching and we'll see you in my next videos. Bye-bye!